Okay, so magandang araw po ulit. Nagbabalik po ang inyong The Prof TV after 3 weeks. So ngayon po ay magbibigay na po ko ng ilang tips kung paano maging guro ang magulang sa bahay. So sa panahon ngayon, na may COVID pa tayo na hindi pa nawawala. So kung dati o ibig sabihin po ay mahalaga na yung tungkulin ng mga magulang sa ating mga bata, mas dagdag kahalagahan pa rin ang magiging gawain nila ngayon. Kasi po, sila po ang magsisilbing guro sa kanilang mga anak sa panahon ng pandemya at yun po ay sasagawa hindi sa school kundi sa bahay. Ito po ay ilan lang sa mga tips na aking ibibigay sa inyo. Una, bigyang paliwanag sa mga anak ang sitwasyon sa kasalukuyan. Ngayon naman po ay kahit po maliit, alam na yung COVID. So, bigyan na natin po ng tamang paliwanag para sila ay hindi mamislead. So, at dahil nga po diyan, ang mga bata ay sa halip na sa paaralan, ang tahanan ang magsisilbing paaralan nila. At ang guro nila ay ang magulang nila na siyang magsisilbing gabay sa bawat mga aralin. Pero hindi po ibig sabihin ay lahat na po ng bagay na aaralin ng bata ay si magulang ang gagawa. Ibig ko po sabihin, lahat na ibinigay sa kanila ay galing sa DepEd. Ikalawa, bigyan ng pansin at sundin ang takdang oras at aralin na nakasaad sa weekly home learning plan. Ito po yung kauulit ko lang. So, ang bawat module na ipinamimigay sa mga bata ay may kaakibat na weekly home learning plan. Doon po nakasaad yung kanilang task o yung kanilang gawain na may takdang oras at may takdang araw at aralin. Ito po ay hindi lang bilang gabay sa mga bata, kundi higit ay magiging gabay ng magulang upang magabayan din nila ang kanilang anak sa pag-aaral. Ito ay paraan na rin para lubusang ma-develop sa bata ang tinatawag natin SH, Study Habits. Ikatlo, magtakda sa bahay ng isang lugar para sa pag-aaral. So, kinakailangan may specific na area sa loob ng bahay na kung saan doon lang mag-aaral ang bata. Isa kasi ito sa mahalagang aspeto, lugar na kung saan ay matahimik at maibibigay ng bata ang buong atensyon sa pag-aaral. Kasi kung ito po ay hindi tahimik at maraming nakikita, maraming gulo, maraming nakakaabala, nakaka-intercept sa kanyang gawain, hindi po siya makakatultul sa gawain o sa pag-aaral kasi agaw pansin o agaw atensyon. So mahalaga, isang lugar sa bahay na tahimik at makakapag-focus si bata. Ika-4, magkaroon ng tamang layunin sa bawat araw. Anyway, ito naman po ay may susunding gabay si magulang at yun po ay nasa weekly home learning plan. So lahat po ay naka-specify doon ang gagawin ni bata. So ang mahalaga lang po dapat diyan, tapusin ang kinakailangang matapos. At kung maaari ay dapat walang maiiwan na gawain. Kailangan lahat ay tapos sa takdang oras. Kasi yan naman po ay, yung oras pong yan ay ibinigay, ginawa ni guro, at yan po ay tansyado niya na hanggang oras na yun ay kayang tapusin ng kanyang bata o mag-aaral. So wala pong problema at walang dahilan upang hindi niya masagutan yun, upang iwasan o iwan ang sagutang bahagi na iyon. Ika-5, oras. Yan. Sapat na oras ay mahalaga na bago ibigay sa inyong mga anak, ang module ay napaglaanan na ng oras upang mabasa. So, hindi po ibig sabihin si bata ang mag-aaral, siya na lang po ang magbabasa. Tayo bilang magulang, kinakailangan basahin muna yung bagay na ibibigay sa kanila. Upang sa ganon, bilang magulang, ika nga, mas magagabayan natin sila sa kanilang pag-aaral. Mas matutulungan natin ang mga bata sa kanilang
pagsasagot. Lalo na kung sila may mga query o yung may mga tanong na medyo komplikado, mas madali natin silang masasagot o madali na nagkakaroon agad tayo ng idea, ito medyo mahirap sa kanya. Kung ito'y babasahin muna natin bago ibigay. Ito dapat bigyan ko ng paliwanag, bigyang diin. At kung medyo mas alanganin pa, at hindi nyo pa rin maintindihan bilang magulang, kasi minsan may talagang lesson na medyo malalim, that's the time. Kasi kayo naman po ay tulong ni teacher. Pwede naman po kayong mag-chat, mag-text. Ma'am, sir, medyo lang po komplikado itong number ito. Ano po bang gagawin? Paano po ba ito susundin? Paano po ba ito sasagutan? So, ganun lang po siya. Mas magkakaunawaan kung magtutulungan. Okay, so tip number 6. Ang paaralan ay inyong katuwang, kaya halos related lang sa kasasabi ko lang, para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Kaya sakali man, may mga bahagi na maaralin na malabo sa ating pangunawa, ay huwag mag-alinlangan, huwag mag-atubiling magtanong. Kailangan laging nakikipag-ugnay sa gurong tagapayo. Halimbawa po, lalo na sa bahagi ng math, sa mga medyo science, medyo komplikado. So, mas mahalaga na makipag-ugnayan sa advisor o sa teacher, subject teacher para mas madaling maunawaan, mas madali nating maibibigay sa bata ang kaukulang explanasyon o kaukulang direction kung paano isasagawa ang mga aralin o kung paano sasagutan ang mga katanungan sa aralin. Okay, tip number 7. Upang mas interesante sa bata ang bawat aralin, bilang magulang, sabayan natin sila sa pag-aaral. Ito na rin ang pagkakataon natin upang malinang ang iba pa nating kakayahan bilang magulang. At sa guro sa new normal na sitwasyon. So alam naman natin, new normal, siguro hindi pa natin masabi kung kailan mawawala ito. Pero bilang magulang, lagi nating tatandaan at lagi nating bibigyan ng pansin ang ating mga batang nag-aaral. Mag-aaral. Kung kinakailangan magtanong, humingi ng tulong sa ating mga gurong tagapayo, wala pong problema. Sila po ay laging bukas ang kamay upang magbahagi, magbigay ng paliwanag sa bawat aralin na kinakaharap ng mga bata. At tandaan, sa pagtatagumpay ng inyong mga bata o ng ating mag-aaral, tamang paggabay at pagsuporta ng bawat membro ng pamilya ang kailangan. Kaya dapat may pagtutulungan si guro at si magulang. Tama po yun. Kasi ika nga ay two heads better than one. Kasi kung yan naman po ay hindi po nangyari ang ganitong pandemya, ay siguro po ay nakaharap sa mga bata. Siyempre, naninibago din po sila at kung tutuusin ay mas gusto pa nila yung normal talaga as in hindi ganito yung sitwasyon. Kasi mas mahirap sa ganang kanila ang ganitong sitwasyon. Hindi nila monitor yung progress ng mga bata. So hanggang dyan lang po. Nawa po ay meron ako na ibahagi sa inyo. Bagamat kulang yan, kasi marami pa pong tips na pwedeng magamit. Bilang magulang, alam po ninyo sa inyong mga anak ang tamang lapit. Kasi yan po ay kasama nyo, kayo po ang nagpalaki dyan. Mas alam nyo ang tamang lapit, ang tamang behavior, kung paano sila mapapatuto. Maraming salamat po and see you in my next vlog. Bye!